pamumuno ng lungsod. Alam naman natin sa pamumuno sa unang termino ng ating Alkalde, Bruce Matabalao, sabi nga sa aming slogan, dama mo ang pagbabago. Dama mo ang pagbabago sa mga solar lights, sa mga sementadong kalsada, sa masayang lungsod ng Cotabato, lalong-lalo na sa People's Palace. Subalit, malayo na ang narating, malayo pa rin. Ibig sabihin, marami pang dapat ayusin sa Cotabato City. Kaya nang binuo ang partido sa aming organizational meeting, ay binuo ang 10-point agenda bilang plataforma ng aming partido. Ano ang 10-point agenda? Ito po yung mga takdang gawin ng inyong pinagkakatiwalaang partido sakaling inyong bigyan ng pagtitiwala at iluluklok na muli. Ano ang 10-point agenda? Ito ang mga pangunahing problema ng lungsod ng Cotabato. Ano-ano ang mga pangunahing problema ng Cotabato City? Pwedeng mag-suggest kayo ano sa isip ninyo ang problema sa Cotabato? Peace and order, traffic, flooding, baha, di ba? Flooding and baha, pareho yun. And basura at maraming iba pa. Reminder lamang sa mga taga-poblasyon 1, bawal po magtapon ng basura sa ilog. Alam po natin yan, pero madalas o di kaya minsan ay ating nakakaligtaan dahil sa convenience inihahagis na lamang po. Reminder na lamang po. Sa 10 mga pangunahing problema ng Cotabato City, natoka sa akin ang usapin ng garbage collection, ang usapin ng basura. Napakalaki ng problema ng basura ng Cotabato City kung atin pong tutuusin. May mga pagkakataon na tayo'y makaranas ng nasaksihan natin mga gabundok na basura sa Old Market, sa Mega Market, sa Pantalan area. Ito ay dahil sa pagkasira lang o pagkaaberya ng isang garbage dump truck. Ito na po ang nagiging resulta. Napag-alaman ko, nang matuka sa akin ng problema, nagsagawa kagad ako ng research upang mairekomenda kay Mayor Bruce ang mga dapat nating gawin. Napag-alaman ko, araw-araw ang Cotabato City ay kumukolekta ng 117 tonelada ng basura at inaasahang madaragdagan pa ito sa pagbubukas ng KCC Mall. Acknowledging the arrival of para sa lahat, Sir Bruce Matabalao! Okay lang. Dumating ang starring ng Cotabato. Mayor Bruce Matabalao. Palakpakan po natin si Mayor Bruce. Balik tayo doon sa aking isinasasalaysay na 117 tons of basura na kinokolekta araw-araw at posibleng maragdagan pa sa pagbubukas ng KCC Mall. Sa 117 tons ng basura, sisiyam lang ang ating garbage dump truck na nagagamit at ginagamit sa kasalukuyan sa pagkolekta ng basura. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ng aberya ang isa sa mga garbage dump truck, agad mamamaho ang Cotabato City. So initially, nag-usap na kami ni Mayor Bruce at aking inirekomenda ang pag-acquire ng dagdag na garbage dump truck na agad naman niyang inaprubahan. Isa rin sa aking inirekomenda ang additional hiring ng mga street sweepers at ng mga garbage collector. Alam niyo, maliban sa mga contract of service na sweepers at mga contract of service na mga garbage collectors, napag-alaman ko na 16 16 lang ang regular employees ng mga street sweepers. Samantalang 4 lang ang regular employees ng mga garbage collectors. Pero meron pong mga contract of service. At hinihiling ko sa ating mayor na dagdagan ang bilang ng mga regular employees ng mga street sweepers
at ng mga garbage collectors. Pabor kayo doon, siyempre, di ba? Subalit, kung madaragdagan na ang bilang ng mga street sweepers at garbage collectors at garbage dump truck, aming inirekomenda at pinag-usapan at aprobado na rin po in principle ang pagkakaroon ng segregation ng basura. Ibig sabihin, from the sources sa inyong mga tahanan, ang pangongolekta ng basura ay gagawing alternate sa pagitan ng mga nabubulok at hindi nabubulok. Halimbawa, ngayong araw nabubulok, kinabukasan nabubulok, hindi nabubulok, at nabubulok. Yan po ang aming inirekomenda. Upang yung pong hindi nabubulok ay muling magamit. Doon po sa existing garbage dump site natin, na binubuo ng 10 hektarya, 2 hektarya lamang po ang nagagamit. Dahil ang 10 hectare property na idinonate ng mga residente from residents ng Poblasyon 1 sa panahon ng dating Mayor Musema, ang property ay nahahati ng sapa ng ilog. So kung sakaling ma-access na yung remaining 8 hectares, yung garbage dump site, open garbage dump site, gagawin nating sanitary landfill at isa-subdivide sa bawat barangay. Ang bawat barangay magmamanage ng kanilang sariling MRF doon sa area. Kaya obligado tayo mula sa ating mga tahanan, ipaghiwalay na natin ang mga basura na nabubulok at hindi nabubulok. Pabor ba kayo doon? Segregation of basura, pagtatatag ng MRF sa ating garbage dump site, yan po ay isa sa mga bagay na aming nakikita para mapahusay at matugunan ang problema ng basura sa Cotabato City. Siyempre, aprobado na po yan ni Mayor Bruce. Palakpakan natin si Mayor Bruce. Subalit, itong aming ipinapanukala ay pwede pong mangyari kapag nagkakaisa po tayo. Ang ibig sabihin, dapat yung alkalde natin ay, kung di man kapartido, dapat kasundo ng vice mayor. Yung vice mayor dapat kasundo ng mayor. Nang sa kanon, lahat ng mga programa at proyekto na nais isakatuparan ng administrasyon ay may papatupad ng walang sagabal. Pabor ba kayo doon? Yun lang po yun. Kaya hinihingi ko, hindi lang po para sa akin, hinihingi ko para sa kabutihan ng Cotabato City. Pwede po ba? Para sa lahat. State na po tayo from Mayor, Vice Mayor at siyempre ang 10 konsehal. Palakpakan natin ang UBJP under Mayor Bruce. Maraming salamat po. Magandang hapon sa ating lahat. Thank you, Sir Popoy. Number 12 sa balota, Sir Popoy Formento. Palakpakan naman dyan. Formento at ang UBJP, ang tunay na nagmamahal sa Cotabateño. Marinig sa likod? Sa likod daw, sabi ni Mayor, marinig ba? Hello? Sige. Okay. At ang susunod, nag-iisang abogado, ang ating abogado sa konseho, Attorney Anwar Malang. Dito na lang kasi hindi mas malakas. Gusto ko marinig ng lahat yung sasabihin ko para lahat makinabang. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nagbibigay-pugay muna tayo sa ating magiting na kapitan, si Dutch Mangelen, at yung konsyal dati dito, si Sinto, si Atila. At ayun, siya. And of course, ang ating mayor na nandito na, si Bruce Matabalaw, ang mayor para sa lahat. Ang ating vice mayor, si Joel Madak. Ang deputy mayor natin for Muslim, si Sir Andang. Kasama kito sa Sanggunian noon. At
Yung lahat ng barangay kagawad, puro feeders, at yung may mga urban poor dito, makitaas kamay. Marami. So yan yung tutugunin ng programa para sa social welfare. Yun po yung aking priority. Unang-una, ang gusto natin may angat ang kabuhayan ng lahat ng may hirap sa Cotabato City. Paano natin gagawin yon? Simple lang po, i-introduce natin yung social enterprise sa city kung saan maglalagay tayo ng May galit si Court sa'yo. Hello, okay. Narinig na. Maglalagay tayo ng puhunan or angel fund na worth 50 million pesos. Ipapautang yan sa lahat ng gusto magkaroon ng puhunan pangkabuhayan ng walang interest. Imagine mo, pautangin ka ng walang interest. So wala na yung 5-6. Yan yung Islamic way. Sinong gusto magabil? So halos lahat. Ngayon, ganito ang sistema niyan. Merong individual, meron by grouping. So hindi lang kayo pautangin, kundi tuturuan kayo paano palaguin ang negosyo. Mayroong tinatawag na mentoring. So hanggat hindi kayo nakaangat sa negosyo, hindi kayo bibitawan ng city government. So ibig sabihin, nagnegosyo ka, tuloy-tuloy na yung asenso mo, inshallah. So yun po yung unang programa para may angat ang kabuhayan ng lahat ng may hirap sa lungsod ng Cotabato. Pangalawa, yung pabahay at palupa. Affordable na pabahay at palupa. Hindi sa libre pero affordable. May negosyo ka na, may income ka, pwede ka na magkaroon ng bahay at lupa, di ba? So ganun katindi yung programa natin para sa inyo. Okay? Ngayon, meron na tayong income, may lupa at bahay, meron tayong mga hospital na libre. Ngayon, kung may mangyari man sa pamilya, mamatayan man yung pamilya, meron tayong public cemetery para sa Kristiyano at para sa Muslim. So dalawa po yun. Nang sa ganun, hindi tayo mamroblema. Ibig sabihin yan, inaalagaan ng city government ang kapakanan ninyong lahat. Dapat dito sa Cotabato, hindi nyo problema ang gobyerno, kundi inaalagaan kayo ng gobyerno. So yun ang ating gagawin. So inshallah, matutupad po yan kung ang Team UBJP ang mananalo. Nakita nyo naman, Justice Party yan. Ibig sabihin, katarungan para sa ating lahat. Katarungan mula sa gobyerno sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. So yun po, sana po, huwag na kayong mag-alilangan. Dito na tayo sa Team UBJP. Kung mananalo po kami, inshallah, sigurado na yung programa na yan. Yun naman po, maraming salamat sa inyo. Para po ka naman dyan. Okay, once again, para sa pautang ng bayan, ang ating abogado, Atty. Anwar Malang. O, di ba? Sa UBJP? Okay, naman nila Mayor. Sige. Sige, ang susunod. Ang boses ng kabataan. Walang iba, si Dato Rais Sema. Tarong sa bala. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una, gusto ko magbigay ng respeto at paggalang kay Bapa Dats na kapitan ng Poblasyon 1 and kay Bapa Abdila Lim ng ang mahal natin na councilor sa Cotabato. Magpapakilala lamang po ako. Ako po si Dato Rais Sema, panganay na anak ni Mayor Muslimin Sema and by Sandra Sema. Nung mga nakalipas na election po, ang usually barangay po natin, Poblasyon 1 at saka Poblasyon 8 ang laging magkalaban. Pero alhamdulillah sa ngayon, magkasama na tayo and inshallah hanggang magkasama tayo sa patuloy na development ng ating mahal na syudad. Bilang pinakabatang miyembro ng UPJP dito sa Cotabato City, under sa leadership ni Mayor Bruce Matabalaw and Vice Mayor Johair Madag, ang programa po na naka-assign sa akin ay ang ating mga kabataan, tsaka ang edukasyon po. Nung nag-meeting po kami nila Mayor Bruce, meron po nakalaan para tayo makagawa ng Youth Development Office. Kung meron po tayong Senior Citizens Office, magkakaroon din po tayo ng Youth Development Office para po pwedeng madulugan ng ating mga kabataan, lalong-lalo na po ng mga out-of-school youth natin, para matutukan po natin sila. And tayo naman po, bilang nasa konseho, sa tulong ng inyong suporta po, makakagawa tayo or gagawa tayo ng mga ordinansa na mapapakinabangan ng ating mga kabataan. Pagdating naman po sa edukasyon, inshallah pag natulungan niyo po ang partido ng UPJP and sa congressman naman po si Bay Sandra Sema, pwede po nating gawa ng program or ng ordinance para po sa mga mag-aaral natin. Kasi po, malaking tulong din po pag may contact tayo or may connection tayo sa Congress sa national po. And pumasok din po ako dito sa politika para po may pagpatuloy ang serbisyo at malasakit ng pamilya Sema. Kasi po, mula bata, nakagisnan ko na sa mga magulang ko ang pagtulong at pagserbisyo, lalo na sa mga kababayan natin dito sa Cotabato City. Kaya naisip-isip ko po na matanda na rin po si Papang. Gusto ko rin pong ipagpatuloy yung mga ginagawa niya kasi ayaw ko pong maputol or parang makalimutan ng ibang tao na yung tatay ko po ay masyadong matindi ang pagmamahal niya sa ating syudad. Hanggang dito na lamang po. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Number 34 po sa Balota, huwag niyo po kalimutan. Number 34 sa Balota, ang nag-iisang anak ng Biuel, Dato Rais Sema. Sige. Okay lang tayo? Gusto niyo kumanta ako? Bagulan. Sakali mo. Sige. Ang susunod, kang current city councilor, simpleng konsihal, walang iba, si Eliboy Mitimbang. Malat, tara mo no. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa ating lahat. Unang-una ho, pagbibigay, paggalang at pagrespeto sa ating butihing barangay chairman ng Poblasyon 1, Kap Muhammad Ali Mangelen, at sa ating councilor dito sa Poblasyon 1, si Kakato. Maraming salamat po. At sa ating mayor para sa lahat, Bruce Matabalaw, at kanyang running mate, Vice Mayor Johair Madag, at sa aking mga kasamahan na councilor na nandito, and of course sa ating Deputy Mayor ng Muslim, Haji Abdullah Andang, sa lahat po ng barangay officials, purok leaders,
at sa inyong lahat ng taga-Poblasyon 1. Again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Actually, itong Poblasyon 1, matatawag natin Barangay Magic. Bakit Magic? Kasi nung last 2022 election, nawala yung score namin dito. Pero alhamdulillah, ngayon, magkakampi na, di ba? Baka hindi na ma-magic, no? Straight nyo lang ang Team UBJP po dito sa Poblasyon 1. Gusto ko magpakilala. Ako nga pala, ang yung simple ko, Konsihal, Yadzuri Eliboy Andong Migtimbang. Kumakatok muli sa inyong puso at hiningi ang inyong suporta na sana po ibalik po ako sa konseho dahil simula ho nung maupo ko bilang councilor ay may mga programs na po ako dito sa Cotabato na establish. Unang-una ho ay yung ilibreng sakay, sinundan ho ng ilibreng bunot at marami pa pong iba. Kaya ang gusto ko i-continue yung mga programs ko na nasimulan dito sa ating lungsod. Sa amin dito sa Team UBJP po may ginawa po kaming 10-point agenda. Bawat councilor po ay may nakatawag mga programs o di kaya na committee. Sa akin po ang committee ang nakatawag sa akin ay yung about ho sa baha dahil alam po natin dito sa Cotabato City konting ulan lang ay binabaha po tayo. Dahil yan sa tayo po ay below sea level at catch basin po ng mga tubig galing po sa iba't ibang lugar dito sa atin. Kaya isa ito sa pwede nating masolusyonan itong Rio Grande Limited kung pwede lang sana ito ay madredge ho. At yung mga canals and creeks natin dito sa Cotabato City ay malinis, maklearing po para tuloy-tuloy po yung daloy ng tubig dito ho mapupunta sa malaking ilog dito sa Rio Grande. At saka ito po ay ginagawa ng masusing pag-aaral at papaplano ng ating city government dahil alam natin maliban doon dahil sa pagsisikap din ng ating local government of Cotabato, nandiyan din po yung ating mga city engineering office na patuloy po na nagdideklag ng mga canals dito ho. Kaya medyo ngayon, hindi na po ganun kabaha dito sa ating lungsod. Dahil yan sa pagsisikap ng ating mayor para sa lahat, Bruce Matabalao. Palakpakan nyo naman ang ating mayor. Muli, gusto kong ipakilala ang aking sarili. Ako nga pala, ang yung simpleng konsihal, Yadzuri Eliboy Migtimbang, ang number 25 po para sa 2025. Maraming salamat, sukran, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli, kumakatok sa inyong mga puso ang simpleng konsyal, ibalik sa konseho, Eliboy Migtimbang. Sige, itong susunod, idol ko, artista. May-ari ng Mr. Donut. May palibre siya mamaya. Ang susunod, walang iba kundi si Michael Datumanong! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon, Poblasyon 1. Nagbibigay po kayo ito sa ating kapitan, ang councilor dito, Babakap Ellen, at sa ating kuya. Matagal ko na itong kuya, kaka to Councilor Abdilalin, sa ating Deputy Mayor, Sir Haji. Itong sabi niya, artista. Ang pagka-artista, minana ko lang sa aking uncle na mayor para sa lahat. Bruce Matabalao. At saka, hindi nyo alam, ang vice mayor natin, artista din yan. Diyan din ako nagmana dahil pinsan po yan ng aking nanay. Si
Vice Mayor Joel Madag, at sa aking mga kasamaang councilor. Poblasyon 1. May kasukad tampil man na Poblasyon 1 na niya na-tested. Since 2016, 2019, 2022, nagtampil kami ng kitatato o si Councilor Mangelen. Nami ka, so kalaban namin na magigyan mo sa 5, 10, pero ngayon, magkakampi na kami lahat, both straight na po tayo. Si Michael Datumano, nakatoka sa akin, isa sa mahirap, pero dahil sa Team UBJP, walang imposible. Traffic po ang nakatoka kay Michael Datumano. Pag ako, tinulungan nyo at buong Team UBJP, i-amend po natin yung traffic code sa Cotabato City. Kung merong babaguhin ng Team UBJP. Bye, I love you. Opo. Si Michael Datumano, isa po nagagawin ni Michael Datumano, number 8 sa balota. Aming katabangan Makayan sa Sanggunian, na isa sa panggulan ni Michael Datumano, siya sa Christian, sa Christian, ito po ang gagawin ni Michael Datumano pag ako natulungan nyo at ang buong Team UBJP. Tatlo po yung malalaking simbahan natin dito, ang Parish Church sa tawag nila sa amin. Parish Church. Si Michael Datumano magdo-donate po ng simpleng sasakyan sa tatlong simbahan na yan para pwede niyong magamit na simple kung may kasal, libing, or binyag. Yan po ang pwedeng ibigay ni Michael Datumano sa Christian. Masyado mo naman sa Christian, Luma, at saka Incheck, Udong Balangon. Masyado mo naman sa Gitano, sa mga Muslim, mga pag-aliko niya, na Team UBJP man yan, Luma Caluso di Barn, Caluso di Cotabato City, na so kabagtabang sa mga maskita, sobra-sobra. Nandun lang to support. Waya may kanyabang Michael Datumano niya tabangan nung na umanahimpan. Ikabatabang sa mga masjid siya sa Cotabato City. Basi magagala ni Mayor, niya ba Team UBJP niya, may kamakayan si Michael Datumano na so mga imam tanong na ma-employ. Namba, isa, isusulong ni Michael Datumano, number 8 sa balota. Maraming salamat po. Number 8 sa balota. Serbisyong totoo. Okay lang daw traffic, basta kasama ka, sabi ni Ma'am. Michael Datumano. Sige. Ang susunod, member to ng UBJP Cotabato City Officers. Core group pa siya ng kasama ni Doc Abbas. Bagong salta, pero dama na ang serbisyo mula nung itinayo ang UBJP. Walang iba. Like ko si Ike. Pides Edsla! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Magandang hapon po sa ating lahat. Mapaya malulong sa Lakitan siya langon, sa mga pag-ali ko Muslim, sa mga pag-ali siya ang mga non-Muslim. Magandang hapon po sa inyong lahat. Katulad nga ho nung sinabi ng ating MC, si Dato John, galing ho ako sa UBJP Cotabato City.
Membro ho ako ng core group ng ating partido dito sa lungsod. So ibig sabihin, ako po ay kasama ng UBJP simula pa ho nung itinatag ang ating partido. Kasama na po ako sa pag-oorganisa, pagpaplano at sa mga marami pang bagay na gawain ng ating partido. So, ang paglilingkod bayan ay hindi pa po, bago pa ho si Faiz Edsa sa larangan na ito, pero ang serbisyo sa ating partido ay nagawa ko na ho simula pa nung itinatag ang ating partido. Ibig sabihin, kung ako ay inyong pipiliin, ay masasabi ko pong hindi po malulugi ang inyong pagsusuporta sa akin. Kasi handang-handa po ako, handa na po ako na maging konsehal ng lungsod ng Cotabato. In fact, ako po ay sinanay ng ating mga leaders na upang sinanay sa mga bagay na ating kailangan sa paggogobyerno. In fact, ako po ay kasama sa mga ipinadala ng Moro Islamic Liberation Front sa bansang Malaysia noong 2015 upang sanayin sa maraming bagay, lalong-lalo na sa ating paggogobyerno. So hindi po kayo magsisisi kung ako ang inyong pipiliin, ang Team UBJP ang inyong pipiliin ay hindi po kayo magsisisi. Dahil ang partidong UBJP ay hindi lamang namumulitika. In fact, kapag kami ay nagtitipon, nagpaplano, ay para lamang ho sa ating mahal na lungsod yung aming pinag-uusapan. So, kaya po namin sinasabi na hindi po kayo malulugi sa partido ng UBJP. Siguro hanggang dito na lamang po, ako ay magpapakilala. Ako nga po pala si Faiz Yusuf Edsla, na tubong Cotabato, tubong Bagwados, totoong taga Cotabato, lumaki sa lungsod ng Cotabato. Ang aking serbisyo ay para lang sa mga Cotabateño, inshallah. Lalong-lalo na ho sa lalong-lalo na ho sa Kristiyano, Muslim at sa Lumad at Chino na nandirito sa lungsod ng Cotabato. So, ang aking pong plataforma, bago ko makalimutan, ay ang digitalization, full digitalization. Ang ibig sabihin ay paperless transaction o kaya computerized na transaction sa ating local government dito sa People's Palace. So, marami ho ang hindi makakaintindi, lalong-lalo na yung mga nasa medyo nakakaedad na. Sa madaling salita, computerized na mga transaction yung ating ipapatupad sa lungsod ng Cotabato. So, kasama ho doon yung free wifi, yung mga online transactions, kasama ho sa full digitalization na sinasabi. So, hanggang dito na lamang po sa muli. Ako nga po pala, si Faiz Yusuf Edsla, number 10 sa Balota. Vote straight Team UBJP. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Number 10 sa Balota, Faiz Edsla. Palakpakan naman dyan. Gusto niyo mawala yung ambon? O yung kwan? Sige, kantahan ko kayo. Sige. Intermission muna. Okay lang? Music please. Yes. Hello? Okay, susunod na para sa gitar lang na. Pakikinig ka ng mga babo, mga papa, bituan ng balo. Okay. Sabayin niyo ako ha. Okay. Palakpak naman dyan!
kaya nilipatan na ng kader kami na come on! Inisabapin ka dinakagin ka sa aking saguna ayan katawan ng kabun sulili ko sampay saguna selikat ayan oh come on everyone come on malingan ka na ayan kapaano nakuhudala ka Nakadan malingan kapaano nakuhudala ka Galino'y ginawa ko Hindu ka din ng kaganap Solingin ko sa nakatayan Ang nabimban ka no, lukasan ka Kanya kunin ang galing niya Come on! Sa aking sakuna ayan hey katawan kabul sulili ko sampay sakuna seka ayan wow balingan ka din ayan kapaano nakuhudala ka Nakadang pembalingan kapaano nakuhudala ka Ganudus isang yawa ko Thank you! Maraming salamat, thank you! Team UBJP tayo ha! Once again, sa UBJP! Sa UBJP! Sa UBJP! Sa UBJP, dama mo ang pagbabago. Okay, tuloy tayo. Tamaan sa mapita. Hindi, kamo lang. Tamaan mo sa magabiento. Sige. Ang susunod ay nag-iisang babae ng partido sa konseho. Walang iba, Ma'am Shalimar Candao. Pwede ba ako dito? Mas maganda yung walang hakan, di ba? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ma'am, pwede po po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pagpupugay po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mayor para sa lahat, Mayor Bruce Matabalaw, ang ating kakampi sa konseho, si Councilor Abdila Lim. At nagpapasalamat po ako sa inyong lahat na taga-Poblasyon 1 na pinangungunahan ng ating magiting ng Barangay Chairman Muhammad Ali Dance Mangelen. Maraming salamat po sa napakainit na pagtanggap ninyo sa amin dito ngayon dito sa Poblasyon 1. Yung mga kasamahan ko po, nagbanggit na po sila kung ano po yung naibigay sa kanila na agenda. Meron na tayong pabahay, meron na tayong in charge sa lupa, meron na tayong basura sa kabataan, may pautang, meron pa yung yung sementeryo para sa Muslim at Kristiyano, di ba? Ang dami na. Sa palagay nyo, ano ang naibigay sa akin?
Hindi nyo alam? Siyempre, di ba ako nag-iisang babae ng UBJP? Tunggal na UBJP. Ang akin pong naibigay po sa akin ay ang para po sa kababaihan. Para po sa kapakanan, para po sa pagsisibisyo, para po sa mga pangangailangan po ng kababaihan. At saka ng turismo. Yun po, kasi yun po ang akin isa sa mga expertise. Sa ating pong mga kababaihan, marami na po tayo mga serbisyo. Ang ating pong pamahalaan ng lungsod ng Cotabato ay napakarami na pong naibigay na mga serbisyo para po sa ating mga Cotabateño, kagaya po ng mga solo parent, at marami pa po ng mga serbisyo na ibinibigay din po ng ating pong crisis center, Women Crisis Center. Kaya po, ito pong mga programa na ito ay pagagandahin pa natin, i-develop pa natin, dadagdagan pa po natin para po sa inyo. Kagaya po ng mga kasamahan ko, magtutulungan po kami lahat upang mabigyan po kayo ng pagkakataon, magkaroon po ng sariling hanap buhay at trabaho para po madagdagan ang inyong kita sa inyong sariling mga pamamahay, matulungan po natin ang ating pamilya. Kaya po maglalagay po tayo ng mga programa para po makatulong sa inyong lahat. Ganon din po pagdating po sa turismo, ang ating pong lungsod ay napakayaman at napakakulay po ng ating kultura at napakayaman ng ating kasaysayan. Ibahagi natin ito at ipagmalaki sa buong mundo. Nakasama po kayong lahat. Maglalagay din po tayo ng mga programa para po sa turismo na kapag magkaroon po tayo ng mga programang ganyan, pag nagkaroon po tayo maraming bisita, ibig sabihin po nun ay marami po kita, may kita po ang ating lungsod at magkakaroon po ng trabaho ang ating mga kababayan para po sa inyong lahat. Narito po ako sa inyong lahat upang humingi sa inyo ng suporta para po maipagpatuloy kung ano man po. Nakikita nyo na po, nadarama nyo na kung ano po yung pagbabago, magandang pagbabago dito po sa Cotabato City sa pamumuno po ng ating Mayor para sa lahat, Mayor Bruce Matabalao, under po sa United Bangsamoro Justice Party. Kaya ito pong aming team ay magtutulungan. Lahat po kami, mula po sa aming Congresswoman, Vice Sandra Sema, Mayor Bruce Matabalao at ang ating pong Vice Mayor Joher Madag at ang ating pong pakasamaan pa sa konseho ng mga councilors po ay magtutulong-tulong upang mapaganda pa, madagdagan pa ang magagandang serbisyo na makakatulong po sa Bangsamoro at sa lahat ng Cotabateño. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ang ating para sa kababaihan. Laga, Dituan, Balo. Number 6 po sa balota. Number 6 sa balota. Ang turismo natin sa Cotabateño, inshallah, Ma'am Shalimar Candao. Maso, kumundugan niya, kilala naman. Ang muling konsehal na magsasalita. Ang nagsasabing Poblasyon 1 ay UBJP country. Walang iba ang ating kapitan, Muhammad Ali. That's Dito ako, dito. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kabarangay. Actually, hindi na siguro ako magpapakilala sa inyo kasi baka makalimutan ninyo ako. Hindi na ninyo ako may boto. Banggitin ko na lang, no, yung mga kasama ko dito sa unang-una, no, ang ating congresswoman,
Vice Sandra Sema, ang ating mayor para sa lahat, Bruce Matabalaw. Malapak kayo, malakas. Sino malakas? Kita mo naman mayor, no? Yan. Ang ating vice mayor. Saan ba nakatira si vice mayor natin? Ha? Kilala niyo ba siya? Palakpakan niyo si vice mayor. Unahin ko na dito, no? Si Vice Shally Marcando, yung bago lang nagsalita, no? Nag-iisang babae yan. Marami na siyang karanasan sa pagsiservisyo, no? Undersecretary siya sa ARM. Si Popoy Formento. Kilala niyo si Popoy? Yung mga kalalakihan dyan, maghingi kayo ng Drive Max. No, ewan ko kung may dala siya ngayon. Pero, Konse, pagalitan ka ng mga babae dito, kadami-dami nila, outnumber tayo ngayon. Maniwala ka sa akin. Attorney Malang, no? Ito, yung mga problema natin, ito susolve sa Urban po rito, expert siya. Kaya nga sinabi niya kanina, ako ang sagot sa problema ninyo sa pabahay. Pautang. Singilin niyo siya, ha? Basta manalo siya dito, ha? Basta manalo siya dito, singilin niyo siya. Puntahan niyo doon sa, alam niyo yung Bagana? Yes! Ano niyo yan? Ano yan? Bago ko pala makalimutan, no? Alam ko rin na nandito yung uncle ko, si Papa Haji Andan, na palaging sumusuporta sa akin. Sa amin, ni Councilor, nung vice mayor pa siya, ito ang pinupuntahan namin kung may problema kami. Tanungin niyo si Councilor. So, apo namin, Papa Haji Abdullah Andan. Nya ba na PM Ranger, huwag kayo mag-alala. Hindi ko kayo nakakalimutan. Shout out. Sinabi niyo kanina eh. Nandito si Mayor, oh. Sino si Vera? Oh, PM Ranger. Sa pangunguna ng aking pinsan, si Beg Dumama. Pinsan ko po yan. Ang incumbent councilor pala ito, no? Si Eli Boy Midtimbang. Pinsan ko rin po ito, Tagalugay-Lugay. Kapatid ni Kapitan Dave Midtimbang at saka si Zarumin. Ano yung sa Lugay-Lugay? Sila po yung mga pinsan ko po dyan ng mga Kapitan po yung, sila po yung mga incumbent ngayon sa barangay. Si Dato Mike. Kilala niyo si Dick Dato Manong? Yes! Oh, yun ang naalala ninyo. Dick Dato Manong. Oh, kilala niya. Puging yan eh, puging. Ito naman yan. Isa lang ang asawa niyan. Maniwala kayo, isa lang asawa lang niya. Hindi yan playboy. Itsura lang yan playboy. Pero hindi yan playboy yan. Yan. Si Dato Ray Sema. Si Dato Ray Sema. Sabi niya nga, siya ang pinakabata. Pero sabi niya, gusto niya hindi mo. Baka may nagla-live tayo, may nagla-live dito. Baka ano pang sabihin. Saka si Ike. Ito core group dito ng, alam niyo, nagdi-discuss kami doon sa kwan namin, sa headquarters. Pag medyo iba na ang pinag-uusapan namin, siya hindi na magsali kasi ustad siya. Pag tumitira kami ng mga kandidato, siya lang hindi tumitira ng kandidato. Kami tumitira ng kandidato. Hindi totoo, hindi totoo yan. Hindi totoo na tumitira. Pinag-usapan lang namin yung constructive na batikos pa. Hindi yung sinisira mo yung tao.
Pangit naman yung siraan mo ng tao. Tayo sa UBJP, tinuruan tayo kung paano tayo mamulitika ng patas, pantay-pantay. Kaya nga justice eh. Di ba? Justice yun eh. Oh. Sino pa? Lana, okay na? Meron pa. Si Jonas. Ito. Si Jonas pala. May kasama kaming dalawa dito na hindi nakapunta. Nagsabi rin sila na si Jonas, puro mga barangay kapitan yun. Jonas, Muhammad, at saka si Joven Pangilan. Mga kasama namin mga politika. Kasama namin sa grupo. At kapitan din sa kanilang mga barangay. At alam niyo ako ang ama ninyo dito, no? Yes! May ama pa dito. Si Councilor Lim. Ibig sabihin yan, ama ninyo ako. Siya, lolo na siya. Lolo na siya. Lolo niyo siya. Dahil si Councilor Lim, alam naman ninyo, sabi nga sa English, through thick and thin, nandyan siya. Kung anong sakuna ang pumasok sa atin, hindi namin kayong iniwan. Nandyan kami sa inyo. Ay, yun nga pala, no, ang kapitan ng dati ng Kap Kumbol, ito masigasig masyado sa atin na sumusuporta sa UBJP, Kapitan Kumbol. Ito, gusto ko lang i-explain sa inyo, no, ang nakatoka sa akin, mabilis lang ito, yung health, no, kalusugan. Alam niyo, tuwing pupunta kayo sa akin, magdadala kayo ng bill na napakalaki masyado. Hindi ko alam kung saan ko kukunin. Abot ng hundreds of thousands. Hindi ko alam kung saan ko kukunin. Ngayon, nung mag-usap kami, ang nakatoka kasi sa akin, ang nasa sa akin ay health, no? Nung mag-usap-usap kami, sabi ni Mayor, may plano tayo na magpapatayo tayo ng Cotabato City Medical Center. Ano nyo? Na ang ikikater lang, ang uunahin lang priority ay ang taga Cotabato City. Tayo, no? Kasi alam niyo sa regional hospital, CRNC, no? Nakaranas na ba kayo magpa-hospital dyan? Yes! Ilang araw na kayong naka-admit, nandun pa rin kayo sa trial. Dahil po, over the capacity na po sila. Hindi na po nila kaya. Kaya naisipan ni Mayor na magpatayo ng hospital, ng Cotabato City Medical Hospital, na ang uunahin ay puro Cotabato City. Libre po. Libre. Inshallah. Ngayon, pati yung pagpapacheck up, ano ba yung yung laboratory? Di ba bago tayo magpapa-check up, magpa-lab muna tayo, laboratory? Pati yun, isasama na doon sa hospital. Alam ba ninyo na may dialysis center na tayo dito? Dialysis, no? Yan. Dahil sa kay Mayor Bruce. Kalapakan naman. Kasi kung magkasakit tayo ng kidney, no? Ng bato, ang sabi nila bato. Napakamahal po. 2,500 twice a week or thrice a week. So ilan yung 7,500? Labas pa yung gamot. So ngayon, punta lang kayo doon. Kuha lang kayo ng certificate sa barangay na taga dito kayo. Libre po yan. Wala kayong babayaran. Di ba malaking tulong yan? Testingan ninyo, punta kayo doon. Kuha na yun, operational na po. 100% operational na po. Ngayon, yun po ang gagawin ni Mayor Bruce na mga programa. No? Kaya nga, Ninan, pagdanuto pa sa pagdanuto. Tenga ni pagdanuto. Sino? Baka sabi nyo na hindi marinig, di marinig kita.
ipakita natin sa mga bisita natin. Saka alam ninyo, ganito tayo dito, hindi pa tayo nagkaroon na may nasingitan tayo ng ibang kandidato. Tandaan ninyo yan. Never pa na nangyari sa atin na nasingitan tayo ng ibang kandidato. Alam ninyo yan, certified tayo masyado na hindi tayo nagpapahalo ng mga ibang kandidato. Dahil po yan sa ating koordinasyon. Kami ni Councilor Lim dito, ibaguna namin ikapakanano para sa pagkagapyano. Ito bang kapag ito namin muna sa kami. Na yaba to dalawang gusto kano medyo indali sa mga mga kabarangay ko na Kristiyano. Alam ko nakakaintindi rin kayo. Magsalita lang ako konti ng Maguindanao. Yaba sa kita no ba niya tanungin mo. Natanong po makatuko sa manasukwanan na kandidato tanong na yaba siya rin na po nakatulog sa kita. Ipere tanong sa kanyan, isikita nung namatito tanong ataw. Dito nung kakuha na kunta. Kasabutan nung sa kuna, nandiyan pa namin sa kuna na kunta. Kaya ginapay-ruboy na. Lago niya sa sangibo. Namagan po. Wey, nanyabi tabang yung brusa niya. Mayor Bruce, maganda mo sa kinagdadaan tanong siya. Dapat dati mabang sa kita mo sa kastin. Tinangayan daw din. Ito po ba'y masukwa na suparya, tingnan ko na press pa yung sugat sa puso niya. Pero hindi na tayo pinabayaan. Pumunta siya sa barangay ko, nagdala siya ng 1,000 na tag 10 kilos. Alam niyo yan, doon sa barangay na yun. Sabi niya, Kuya Dats, wala na ba natin magdanat dito? Sabi ko, bakit meron? Kasi, munti kong hanapin to. Hindi ko mahanap kung saan yung pangalan ko. Katulad ni Councilor Eli ko. Oo. Ganun yun. Pero ngayon, ipakita natin sa kay Mayor, ang malasakit niya sa atin. Hindi siya nagtanim ng galit sa atin. Kasi, bakit? Inuuna niya ang serbisyo bago personal. Yan ang totoo yan. Kaya, doon ako humanga kay Mayor Bruce. Itong vice natin, huwag ninyong kalimutan. Pagdating ko yan sa atin, ipanininag tanong, di tanong mapagkayaya sa taga-poblasyon mo na tatanong supportation. Nga po ba ipakiusap namin sa kanong ni Councilor? Nga po ba? Straight vote tanong. Di ko mga ipagkawagatan, ikadalaw kanya, hanggang dito na lamang. Remind ko lang sa inyo, unahin mo natin ang itong barangay natin. Nakikita naman ninyo kung unti-unti na tayo, no? Nakikita na ninyo. Dahil sa pagpupunyagi namin, magkaroon tayo ng magandang barangay at magandang, meron na tayong mga solar light. Nandiyan na. Tingnan niyo yan. At sasabihin ko sa inyo, kaya unti-unti kong pinatatambakan ito. Nandiyan na po, nag-response na po ang MPWH. Nandiyan po yung response nila na maglalagay sila ng covered court na po. Hindi na tayo mamaya, alam niyo, ito, nirentahan ko na yan, mamaya, maningil na sa akin yan. Kaya ating mga bangko dito. Pero, ganun pa man, maraming salamat dahil pinakita ninyo ang mainit ninyong pagtanggap sa UBJP. Sukur-sukur kami kay Councilor, So, apuno. Sakit, aman mo sakit. Apuno si Councilor.
Support kami ni Councilor from the bottom of my heart, na kami ni Councilor. Basta, gere naman, pengi manggulan mo siya ba na itagulami man sa kanuka, prepare namin man na ba? Apente na naman ka, basta, right mo, sama sa liwan na, tinga na makakuha sa kano, itagulami sa kano, sa Councilor. Kasabutan naman, masyabot naman, maraming salamat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Okay. Serbisyong 24 oras, number 24 sa Bogota. Kap, that's Mangiling. Maraming salamat din kay Councilor Abdilalim. Sige. Kanta ako ulit. Sige. Diretso na lang kaya may ulan daw. Itong susunod, artista. Una naging youth leaders, then SK chairman, barangay kagawad, naging kapitan, tinawag na kapitan ng masa, ngayon karapat-dapat na maging vice mayor. So, ang ating vice mayor, ang inyong vice mayor, at ang ating vice mayor, Kap Juher Mata! Halo, baba. Isa. Sauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa aking paggalang sa ating pinaka-energetic at matapang mangalan, ang ating barangay city councilor Muhammad Ali Magilin, ang inyong ama, no? Tsaka ang inyong lulo. Para sigurado ang godfather ng Poblacion 1, si Councilor Abdilalim, ang ating mga barangay kagawad na nandito, group leaders, mga women's, mga youths, tsaka yung aming mga magagaling na 10 konsihalis, no? Nandito ngayon, si Papa Andang, Deputy Mayor for Muslim Affairs, no? At ang ating pagkagwapo-gwapo, baka makapiso ako pagkagwapo-gwapo na Mayor para sa lahat, si Boss Matabalaw. No? Once again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una-una, yun na nga, Bangsamoro Cotabateño, ako ay naniniwala na kayo ang boss ko, Kayo ang boss, Naniniwala ako na bawat isa sa inyo ay mahalaga. May busis na dapat pakinggan, So, sama-sama nating haharapin itong mga pagsubok na nangyayari dito sa Cotabato City. Kahit hindi ko sasabihin, hindi ko isa-isahin, ramdam natin at nakikita natin, At itutulak yung mga solusyon para sa malawak at patas na komunidad, So nandito yung team, nandito yung UBGP para humingi sa inyo ng suporta na ipagpatuloy hanggang makamit natin yung mga matagal natin pinapangarap dito sa Cotabato City. Na ito'y naumpisa na ng ating pinakagwapo na mayor para sa lahat, si Bros Matabalaw. At narinig din ninyo yung dinagdag namin na 10 points agenda. Yan yung pag-aaral na nakikita natin na problema ngayon ng Cotabato City, inisa-isa na ng ating magagaling na 10 konsyalis ng Cotabato City. So, nandito kami para humingi sa inyo ng suporta. Siyempre, yung 10 konsyalis namin, yung congresswoman natin, na ina ng Bangsamoro, si Vice Sandra Sema, at ganoon pa rin yung ating pagkagwapo-gwapo na mayor para sa lahat, Bros Matabalaw.
At higit sa lahat, huwag niyong kalimutan yung kapitbahay ninyo. Yes, ako yung kapitbahay ninyo. Maaari natin sabihin na kandidato, magkakapareho tayo, no? And with respect sa mga mayayaman, magkakapareho tayo na mahihirap lamang. Yes. Ako, magpakilala ko sa inyo. Ako si Joher Madag, na nanunungkulan, no? Unang nanilbihan. Tulad ng sabi ni John, bilang youth leader, no? Nanilbihan din ako bilang Sangguniang Kabataan Chairman. Nanilbihan ako bilang Barangay Kagawad, hanggat nanilbihan ako bilang Barangay Captain for 3 consecutive term na wala akong kalaban doon sa barangay ko. Then, nanilbihan naman ako kasalukuyan bilang Barangay Kagawad, no? Sa aking barangay. So, ngayon, sumatotal mga 29 years ako nanungkulan dito sa Cotabato City. So, maaaring yung track record ko, pwede na tayo maging itong Vice Mayor, no? Imposible na hindi natin itong kakayanin na posisyon dito sa Cotabato City. So ako, para sa pagkakaisa, yung hangad ko. Gusto ko, yung kapayapaan. Yung time ng mall, andito yung Godfather natin, na kasamahan namin, isa ako doon sa namuno na barangay captain para ipaglaban yung ball. So wala akong takot that time. Alam na mga kapitbahay ko rin na kahit papaano, naglaban talaga ako sa ball. Alam ko na yung buhay ko na yung nakataya doon, lumaban pa rin ako. So this time, for Vice Mayor, ipaglalaban ko pa rin ito. Ito, no? Dahil ako, yung nautusan ng Team UBGP or yung mga leaders na tumakbo bilang Vice Mayor dito sa Cotabato City. So inshallah, pag kami yung piliin nyo, yung inuulit-ulit ni Cap Jonas noon na hindi kayo nagkakamali. Kasi kami, wala kaming hangad sa inyong lahat, kundi pagkakaisa, pagmamahalan, at peace, no? So yun yung slogan namin na dapat na mangyari. Na wala ng bangayan, wala ng away dito sa Cotabato City. So makakaasa ba yung Team UBGP ng inyong suporta? Yung hinahangad ng Team UBGP na straight vote, makakaasa ba? Huh? So alam ko po na dito sa atin, dalawa yung tumatakbong Vice Mayor dito. Pero yung sa akin po, yun ang tulad ng sabi ko sa inyo, anytime po, no? Kaya nga, kapitan ng masa yung tag sa akin. Kasi sanay ako sa tinatawag na kapitan, kasi kapitan ako. So alam ko na yung kapitan, kahit saan, ma-access yan. Kung kumakain man si kapitan, pwede niyong lapitan para sabihin yung anong problema, go ahead, magpahig si kapitan. Kung lumalakad man si kapitan nag-ronda, pwede niyong harapin or kausapin niyo para malaman niyo yung problema, okay din. Or kaisanin niyo kung salubong, ganun pa rin yung tingin niyo sa akin, kapitan pa rin. Kapitan ang masa yung pinili ko para narinig ko kung ano yung tinig ng Cotabato. Narinig ko kung ano yung problema ng Cotabatinyo at masasabi ko kaagad sa ating pinakagwapo-gwapo na Mayor, Bruce, Mayor para sa lahat, Bruce Matabalaw. Ako, yung boses niyo sa Sangguniang Panlungsod. So inshallah, pag ako'y pinili nyo, no, maninilbihan tayo na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maninilbihan din tayo na may full support dun sa moral governance ng bar. So maninilbihan ako na may respeto at takot sa bar leadership, MILF leadership, pati ang UBGP leadership. Maninilbihan ako na may respeto at pagmamahal sa Chief Executive or ang ating pinakagwapo na Mayor para sa lahat, Bruce Matabalaw. So maninilbihan tayo para sa pagkakaisa,
ng Chief Executive Department at Legislative Body. Maninilbihan ako para sa pantay-pantay na pagmamahal, no? Maging Musliman, Kristiyano, Lumad, at Chino dito sa Cotabato City. Maninilbihan din ako, para sa pantay-pantay na karapatan ng bawat Cotabateño. At maninilbihan din ako para ipagtanggol ang karapatan ng bawat Cotabateño. Sa huli, maninilbihan ako para sa mahal kong Cotabateño. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matutano, matutano. Dita na magilak. Api ini manggula. Ipaninig tulog tano yung BGP. Gini number ko. Number 2 sa balota, inshallah. Yung armada. Sukran. Number 2 sa balota, ang DC Mayor ng Masa, Kap Juher Mada. Pagpaga naman dyan. Sige. Ready na? Ready na kayo? Ito, totoong artista. Hindi lang artista, guwapo. Ang kapito, binanggit ni Vice kanina, guwapo. Ito, magaling kumanta. Sigurado kakantayin ko eh. Ready na? Mamaya na. Sige. Tayo muna tayo lahat. Tayo muna tayo lahat. Exercise yan. Ladies and gentlemen, ang mayor para sa lahat, Mayor Bruce Matabalao! Mabuhay si Mayor! Bismillahirrahmanirrahim. Nalalaman ka pang patayo-tayo dato June, ha? Salamat sa pagtayo. Una sa lahat, pagpupugay muna sa aking tinitingalang barangay kapitan. Tama yun, noong 2022, kinulata ako dito sa poblasyon naman. Bugbog sarado. Ha? Pero, ang importante, nung nakaupo na ako, hindi ko kayo ginantihan. Ha? Si Dats Mangelen, ang ating incoming city councilor. Palakpakan po natin si Kuya Dats. Of course, kahit na kontrapartido ko ito sa Sanggunian, lagi kami nito nagchichismisan. Pero ang pinagchichismisan namin, paano namin ayusin yung mga ipinapasa sa Sanggunian Panlungsod. No, seatmate ko rin ito sa Sanggunian, nung konsehal pa ako, maasahang kaibigan, kuya sa amin. Pagka may problema noon sa City Hall, sinasama niya ako. Kung meron din akong gusto, sinasamahan niya ako. Councilor Abdila Lim. Of course, nandito si Aya Haji Abdullah Andang. Alam niya naman kung gaano kami ka-close, no? Wala na akong mga magulang, kaya kung makikita ninyo, kahit saan kami magkita, kahit na oras-oras kami magkita, nagyayakapan kami at naghahalikan ni Aya Haji Abdullah Andang. Ganyan kami ka-close na mag-uncle. Sa mga barangay kagawad, purong leaders, mga workers ng barangay, mga tanod dito sa Poblasyon 1, maraming salamat sa mainit na pagtanggap. Parang hirap na hirap ako magtagalog, kuya to. Marami bang Bisaya dito? Mas daghano? Pero, kita na po dati. Ha? Tindog dati, may paliyong yung presidente ng senior citizens. 73 years old, biyuda. Hindi? Ay, 65 pala. Iba pala yung niligawan ko na 73. Taga Rosary Heights mother pala yun. Taga Rosary Heights. 65 ka, te? Biyuda. Kung ligawan ka ng 51 years old, okay lang sa'yo. Biyudo din ba ako, te? Ha? Sa inyong bakit sino mga single mom dyan? Okay, bilisan ko magbigay yung number ko, 0915-474-4 ha? Textmate muna tayo. Pero kailangan correct spelling. At hindi nanginginig yung text, kasi kung nanginginig yung text sa pagsasalita, hindi yan nagsasabi ng totoo. Dito na kayo sa straight magsalita.
sa aking Vice Mayor na taga dito sa inyo at ang aking 10 konsehal, and of course, Congresswoman by Sandra Sema. Alam niyo kung bakit maiksi na yung sasabihin ko. Nandito kami para humingi ng tulong kay Kuya Dats, kay Councilor Mangelen, and kay Councilor Abdulalim, dahil alam naman namin na dito, pag anong sinabi nila at anong gusto nila, sinasamahan ng mga taga-Poblasyon 1. Hindi dahil takot kayo, pero naniniwala kayo sa leader. So kayo at ako pareho. Kaya ako tumatakbong mayor muli. Tumakbo akong mayor noong 2022 kahit underdog dahil sa pagsunod ko sa kautusan ng ating mga leader. In short, hindi ko sila tinalikuran. So, nakalimutan ko tuloy sabihan ko. Nawala na yung kanina dito, may nakita ako magpula masyadong lipstick. Pero nagpaalam siya kanina, sabi niya, Mayor, mauna na kami. Oh, tanong, sino nakakuha ko dito ng 26 votes? Tinignan ko yung voters list, ang number ng kamag-anak ko dito sobra 100. Pero 26 lang ang nakaboto. Sinong bumoto sa akin noong 2022? Mga plastic. Baguhin ko na lang ang tanong, sinong boboto sa akin ngayong 2025? Doon na lang ako sa pangalawang tanong, masarap pala pakinggan. Ha? So kami dito, nandito lang kami para magpasalamat sa inyo in advance sa suporta na aming makukuha ngayong May 12, 2025. Alam ko, nakapagsalita na si Kuya Dats, mamaya yung susunod na magsasalita sa akin, mas importante. So sa tanang mga kaigsuunan nato, ng mga Cebuano, Ilonggo, mga Christian, na mga igsuon diri sa Poblasyon 1, ayaw mukto, ana ilang mga panglibak, no, mo ng mga sige na silang pangdaot, tanan na lang, hindi ko na nga alam minsan, sabi nila, si Mayor Bruce, nanlalaki yan. Diba? Tapos, sumunod, si Mayor Bruce, nang rape ng aplikante ng KCC. Si Mayor Bruce, merong pinasok na teenager doon sa kwarto niya. So, nag-post sa Facebook, hindi ko na tuloy alam kung rapist ba ako o bayot. Ha? Alam niyo kung bakit puro paninira lang yung sinasabi ng ating mga kalaban? Kasi wala silang mga accomplishment na pwedeng ipagmalaki sa inyo. Ha? Ako, hindi ko ipinagmamalaki lahat na nagawa ko sa city government sa tulong ng ating mga kababayan dahil trabaho ko yan eh. Nung nag-apply ako bilang mayor, in-expect ko na talaga na dapat gawin ko ito. So may namasama nila na sinasabi ko daw, bakit sariling pera ko ba ginamit ko sa project? Wala naman akong sinabing sarili kong pera. Diba? Pero ang lahat ng ito, traffic lights, maliwanag na highway, maliwanag na mga barangay, maayos na mga kalsada, dialysis center, free hospitalization, burial assistance na 10 million pesos, lahat ng yan nangyari sa panahon lang ni Mayor Matabalaw bilang local chief executive. Ngayon, kung gusto nilang i-claim, bahala na sila sa buhay nila. Ha? Hayaan mo na sila. Hayaan na natin sila. Tama yan, ma'am. Anong brand ng lipstick mo, te? Ha? Oh, yung mga babae kanina, pag introduce kay Councilor Popoy Formento, mas malakas pa kayong sumigaw ng Drive Max. Bakit? Kailangan na ba ng mga partner ninyo? Sagot ko yung Drive Max nyo. Pero yung Drive Max, ginagamit talaga yan pampalakas, ha? Hindi para doon lang, di ba, te? Ha? Kaya ilang taon ka na ng byuda? 1 year pa lang? Uy, bago lang. Pareho tayo. Ako 6 months pa lang. Malay mo. Ha? Itinadhana pala ako sa taga-Poblasyon 1. Kagaya ni Vice Mayor Madag. O, sino pa ang mga byuda dyan? Ha? Sino pa mga byuda dyan? Ba't biglang dumami? Ha?
So tayo sa city government, tuloy-tuloy ang ating serbisyo kahit na medyo nahirapan tayo nitong kalahati ng ating termino sa Sangguniang. Kaya bigyan ninyo ako ng Vice Mayor na hindi lamang susunod magiging partner ng Mayor sa pag-develop ng Cotabato City, pero magagawa lang ni Vice Mayor Madag ang kanyang trabaho kung isasama natin yung 10 konsehal straight. Sabi nga ni Kuya Dats noon, automatic na may 1 million ng poblasyon 1. Kasi sila lang daw ang makaka-10-0 dito sa Cotabato City. Kaya nyo? Siyempre, nandyan si Kuya to. Natakot kayo lahat. Totoo, kaya nyo? Sige. So bilang pasasalamat, kakanta tayo? No? Pero itong pagkanta ko, baka naman batikusin na naman ako, ha? Ang alam ko lang gawin, kumanta. Hindi nila alam, marunong din akong sumayaw. Huwag kayong mag-alala kasi nung konsehal ako, nagtrabaho naman ako ng mahusay, saksi si Kuya to, kung anong mga nagawa ko sa Sangguniang. Ako lang yung oposisyon na talagang lumalaban. No, of course, may support ako kila Councilor Pompoy, pero ako lang yung medyo malakas na kasang loob konti, magsalita. Pag ayaw ko talaga. Pero naghahanap ako ng paraan paano makatulong. Nung naging mayor na ako, ipinakita ko sa inyo kung anong klase ng mayor dapat meron ng Cotabato City. Hindi ko sinasabi na hindi mahuhusay yung mga nakaraang mayor at yung mga nagnanais mag-mayor, pero nakita nyo naman tayo may pruweba. Nakikita at nararamdaman ng taga Cotabato City. So gusto nyo bang makakita ng mayor na nagbubudots? Pengi, pera. Kanta, ito, ano to? Ano kanta yan? Alam nyo to? Kung natapos ko isip sana'y meron akong nagaw na iharap sa'yo at ipag-iyayaman. Sa panaginip lang ako may pagdiriwang ay laban at katanyagan sa akin ay wala. Kakisigan ko ay bunga ng isang sumpa. Ang aking inayang tangi ko talangan. Sa panaginip lang ako may nagagawa. Sabay-sabay tayo! Kung kaya ko ipunin lahat ng bituin, doon kaya ko ikapos ng hangin, doon kaya ko ipagbawan buhos ng ulan. Sa panaginip ng iba lahat ng tuwingan, doon dahil sa barkada ay tapos ko na ang pag-aaral na nagbibigay ng alaga. Sa awitin kong ito walang madarama, mga pangarap kong walang pangangamba. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin, doon ay kaya kong ikapos ihip ng hangin, doon ay kaya kong ipagbawan buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita nakakasihan lahat ng bituin, doon ay kaya kong ikapos ihip ng hangin, doon ay kaya kong ipagbawan buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita makakasihan. Para sa mga single mom, sa panaginip lang kita na hanggang tuwina, doon
Tol. Thank you. O, palakpakan nyo mga sarili ninyo. Poblasyon 1, maraming salamat. Ay, magsalita pa to si Councilor. Palakpakan naman dyan. Thanks pa daw ninyo. Once again, Mayor para sa lahat, aksyon ng solusyon. Number 4 sa balota. Sige. Bago magtapos ang lahat, itong susunod artista din. Kilalang kilala. Ha? Sige, for closing remarks, ating tawagin, Councilor Abdilalim. Anong gusto niyo kakantahin? Kakantahin si Councilor Lee? Lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon sa ating lahat. Kita ko pati yung mga dating kagawad nandito. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Pinakita niyo ang inyong suporta at hindi kami napaya dahil nandito kayo. At alam ko sa darating na halalan ay ganun pa rin ang ating pagkakaisa. Para sa ating pinakamahal na mayor, ang mayor para sa lahat, si Mayor Bruce Matabalaw. Dati hindi ko minahal si Mayor eh. Pero ngayon, naramdaman ko kasi dati rin kami magkasama ni Mayor sa konseho at talagang mahusayan. Tinuturuan pa niya ako pag meron akong mga ginagawa na nahirapan ako. Sa totoo, talagang kakampi ko siya. Nagkataon lang na nasa politika tayo at kinakailangan kung saan ako nakapartido ay doon ako. So, sa ngayon, alam natin kung sinong kapartido ko at alam ninyo, ito, tanungin ko kayo. Sa lahat ng tumatakbong mayor at mga konsehales, sino ang pumunta dito sa kauna-unahan? Alam niyo yan. Meron ba noon pumuntang politiko dito para magpakilala at para kilalanin kayo? Wala! Okay. Meron ba nagpasalamat sa inyo pagkatapos natin ipaglaban? Wala! Okay. Pagkatapos ng eleksyon, alam ko sigurado mananalo itong partidong ito at babalik sila upang magpasalamat sa atin. Hindi ko na iisa-isahin sila dahil kilala ninyo si Mayor Bruce Matabalaw at ang ating Vice Mayor na alam kong kilala ninyo dahil alam ko marami dito pumupunta sa bahay ni Vice Mayor Tanan. So, narinig natin ang kanilang mga plataforma ng gobyerno. Si Mayor, narinig natin lahat ng kanyang programa ay para sa kalusugan at para sa paano kayo mapagaling kung meron kayong sakit. Tanong ko sa ating senior citizen, Ate Delia, at kayo dyan, anong gusto nyo? Ataol o hospital? Kasi ang narinig ko dito, puro paano kayo maservisyuhan. No? Magamot, lahat nandyan. So, pasalamat tayo dahil gusto-gusto ni Mayor na hahaba pang ating mga buhay, no? Para sa kalaman mo, Mayor, dito sa barangay namin, ang hindi lang namin pinapatupad na serbisyo ng health is yung birth control. Ayaw kong mag-control ng mga bata kasi gusto ko dadami yung populasyon namin. At para yan sa atin lahat, kung sino susuportahan namin, ay ibibigay namin ang aming boto. Narinig ninyo, isa-isa silang nagsalita. Ang binigkas lang nila yung kanilang mga magagandang programa. Walang matitigas. May matigas ba? Wala! Walang matigas ang dila, no? Magaganda ang kanilang mga boses. So, siguro, alam na ninyo, bira na ako magsalita, no? Ito, in-endorso ko sila. At alam niyo, pag ako ang pumili ng kandidato natin, yung kandidato hindi para sa amin lang. Ito yung magseservisyo para sa atin lahat.
Alam niyo yan. Basta ang gusto ko ay paano matulungan ang tao dito. At Mayor, masabi ko lang sa inyo, pag suswertehin kayo at alam kong mananalo kayo. Kasi noon, marami rin tayo may pasok sa trabaho sa gobyerno. Pero nagwawalis at nagbabasura. Marami dito ang qualified mayor, mga anak nila, college graduate. Pero dyan na nagtatrabaho sa mga superama. Gusto rin nila makasubok na makapagtrabaho sa gobyerno. So, pipiliin din natin, hindi naman lahat, kasi hindi natin kaya. O, ilan. Pero yung qualified na maswerte, siguro makasubok din kayo na makapagtrabaho sa City Hall. Yan lang naman ang hinihingi ko. Hindi ko hinihingi ang para sa sarili ko, para sa sarili ni Kap, Mang Ellen, kundi para sa inyo. Alamin nyo yan. At mga programa, proyekto na dapat na ibaba sa inyo, ayun ang hinihiling ko. At alam ko, itong partidong ito, na talagang mga kaibigan, hindi lang ngayon, no? Noon pa man, magkakasama na kami at alam ko, madali silang kausapin. Kasi kung talagang vindictive lang si Mayor, talagang hindi tayo tutulungan. Muntik daw masero siya dito eh. Pero Mayor, sa totoo lang, hindi kami nandaya. Pero yung mga tao, mahal nila kami. Kung anong hinihingi namin, kahit siguro masakit sa puso nila, binibigay sa amin. Totoo ba yun? Meron ba ka tinakot sa inyo? Kaya sa lahat ng barangay, maglaban kami ipagpustahan, Mayor. Pagdating sa eleksyon, kahit wala kami doon, pabotohin mo yung tao. Ang lalabas pa rin kung sinong kandidato namin. Hindi yung mga barangay na tatayo kasi na doon sa nagsusulat. Di ba? So ipakita natin yan. Huwag nyo ako payayin ha. Sa darating na eleksyon, siguro, babalik rin na natin yung resulta. No? Hindi na ako magsasabi sa ibang kandidato, pero itong kandidato ko ngayon, para nyo malaman, kung meron masasamang loob sa akin, wala na akong magawa. Dahil meron akong kandidato. Ang Mayor para sa lahat. Mayor Bruce Matabalaw. Straight, UBJP! Okay, maraming salamat. At Mayor, alam mo, pagdating nyo dito, talaga nakiayon sa atin ng panahon. Matanggaw, ikinataliman kay Mayor, ilan ba? Ha? Nakita ninyo ang panahon? So talagang, alam ko, galing sa puso ninyo lahat yan. So, ipakita natin ang resulta. Hindi kami mangako, Mayor, pero makipagpustahan kami. Yun na lang, maraming salamat sa ating lahat. Sa aking uncle pala, ang natitirang uncle namin na si Papa Haji Andang, pinsan ng mother ko. Kilala ninyo ito. Alam niyo, dahil isa sa auntie namin dito nakatira. Di ba? Sige. Okay, maraming salamat. Maraming salamat, Councilor. Palapagan naman dyan. Sige. Photographers, media. Dito tayo sa kwan. Pwede mag-request? Lang. Lahat daw tayo lalabas sa kalsada. And then sa harapan yung mga kandidato kasi may magsashot sa taas. Okay lang po. Sige, maraming salamat sa lahat. Vote straight UBJP! Siya sa pulot. Sa kalsada po tayo, sa kalsada. Yung kandidato sa harap po. Excuse daw.